The Eternal Bloodline. Kabanata 21. Mahigit 300 taon na ang nakalipas mula noong huling beses na lumitaw ang Elixir of Life sa loob ng Kingdom Escalante. Napasulyap si Kyle kay Baron Ohan na tila nawalan na ng pag-asa. Si Baron Ohan ay isang mangangalakal, sa mga taon ng pagtatrabaho ay nakaipon siya ng maraming yaman. Mabibili niya ang lahat ng matataas na potion para sa kanyang mga anak, ngunit kahit alam niya na Elixir of Life ay isang bagay na hindi niya kayang bilhin. Sa mukha na puno ng kawalan ng pag-asa, nanginginig siya habang may ilang luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, si Kyle ay hindi isang taong tatanggapin ang lahat at walang gagawin. Naglakad siya patungo sa kanyang ama na may seryosong ekspresyon. Kahit na ano, hahanapin ko ang elixir kahit kailangan kong pumasok sa Dark Forest. Si Baron Ohan ay tumitig kay Kyle na may basang mga mata, nakatayo na sa pintuan ng kamatayan ang dalawa niyang nakatatandang anak, paano niya kakayanin kung may mangyari sa kanyang bunso? Kyle! Tinawag niya si Kyle na may sakal na boses bago umiling. Alam niyang wala na silang magagawa. Ang pag-iisip kung paano ang tanging magagawa niya ay ang panoorin silang mamatay ay nakaramdam siya ng kawalan ng silbi at kahihiyan sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, walang pakialam si Kyle sa iniisip ng kanyang ama. Hindi ko sila hahayaang mamatay. Kahit ano, gagawin ko ang lahat. Sabay tingin sa umiiyak na matanda, naglakad si Kyle patungo sa mayordomo at manggagamot. Inutusan niya silang sumunod sa kanya sa labas. Gustong pigilan ni Baron Ohan si Kyle ngunit wala man lang siyang nagawang salita, ang tanging magagawa niya ay panoorin ang kumukupas na imahe ni Kyle na papalabas ng silid. Pagkalabas ng study room na may kalmadong-kalmado, inutusan ni Kyle ang mayordomo na dalhin ang lahat ng talaan ng perang mayroon sila sa kasalukuyan. Ang matandang mayordomo ay tumingin sa matipunong katawan ni Kyle na may masalimuot na emosyon at bumaantong hininga bago tumango bilang tugon. Inabot ng kalahating araw si Kyle para makolekta lahat ng pera nila sa kasalukuyan. Ayon sa kabuuang halaga ay hinati niya ito sa iba't ibang bahagi, una ang pondo para sa mga pangunahing pangangailangan sa bahay, pangalawa ay inutusan niya ang ilang pinagkakatiwalaang katulong na bumili ng sapat na mataas na ranggo na potion na magagamit sa susunod na 8 buwan. Pagkatapos, kinausap ni Kyle ang mga manggagamot at kinumbinsi silang manatili sa mansyon at alagaan ang mga pasyente sa loob ng 8 buwan. Nangako siya sa kanila ng sapat na gantimpala at kahit ano pa ang ibabalik niya na may dalang elixir. At nang walang pakialam sa mga kahihinatnan ay nagsimulang maghanda si Kyle na pumasok sa madilim na kagubatan dahil alam niyang kahit na lumitaw ang elixir sa loob ng kaharian ay walang paraan na makukuha niya ang kanyang mga kamay dito. Nangako ako na dadalhin ko ang elixir kahit kailangan kong hanapin ang buong Dark Forest. Wala siyang pakialam sa panganib o sa sarili niya, basta mailigtas niya ang kanyang mga kapatid ay gagawin niya ang lahat. Sa daan-daang pag-iisip na umiikot sa utak ni Kyle, ni minsan ay hindi niya naisip na mabibigo siya. Ito ay isang hindi pamilyar na emosyon na naramdaman niya sa unang pagkakataon na parang magagawa niya ang anumang bagay hanggat sinubukan niya. Habang nag-iimpake at inaasikaso ni Kyle ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa sambahayan ni Ohan, bumalik si Nai na may dala ng mga gamit sa misyon kinabukasan. May dala rin siyang balita na nagpabago sa plano ni Kyle na pumasok sa Dark Forest. Ang Tower of Opportunity ay magbubukas sa 1 buwan, ang tanging lugar pagkatapos ng Dark Forest kung saan ang paghahanap ng elixir ng buhay ay garantisadong. Samantala, sa Royal Academy ang lahat ay nangyayari gaya ng dati. Pumasok si Professor Eliza sa classroom at nakasimangot. Absent na naman sila. Ngayon ang ikatlong araw na parehong wala sina Kyle at Nine. Nakakuha siya ng impormasyon sa mission hall kung saan sila nagmisyon, ngunit ang makitang hindi sila bumalik kahit lumipas ang 3 araw ay lubos na galit si Eliza. Kadalasan pagkatapos makapasok sa academy ang mga bagong estudyante ay hindi na nagmimisyon at nakatutok lamang sa pagpapabuti ng kanilang mga sarili, ngunit ito ang pangalawang beses na nagmisyon si Kyle. Maiintindihan niya sana kung ang misyon ay tungkol sa pangangaso ng mga halimaw ngunit ang misyon na ginawa ni Kyle at Nine ay tungkol sa pagkolekta ng ilang halamang gamot. At higit pa rito, ang mga halamang gamot na iyon ay hindi pabihira, dahil madali silang matagpuan sa paligid sa loob ng mga bundok na nakapalibot sa academy. Gaano katagal bago mangolekta ng ilang halamang gamot? Anong kalokohan ang ginagawa nila? Medyo nagalit si Eliza dahil malaki ang ipinakitang improvement ni Kyle kamakailan.
Natutuwa siyang makita ang isang taong may mababang talento na umunlad sa napakabilis na bilis, ngunit ngayong nawala siya ng walang salita ay muli niyang binago ang kanyang pananaw kay Kyle. At sinama din niya si Nine. Ano ang? Kung gusto mong gumala mag-isa ka lang. Ayon sa kanya, naging masamang impluwensya si Kyle kay Nine dahil si Nine ay palaging masipag ngunit kamakailan lamang ay madalas niyang sinusundan si Kyle at napapabayaan ang kanyang pagsasanay. Medyo nag-alala rin si Alex sa magkasunod na 3 araw na hindi niya makikita si Kyle. Pumunta siya sa dorm ni Kyle para tingnan pero walang nakita. Ilang araw na ang nakalipas ay ginamit niya ulit ang system appraisal skill kay Kyle pero ang mga resulta na nakuha niya ay katulad ng dati. Curious siya sa ginagawa ni Kyle kanina. Pagkatapos magtanong sa buong klase, sa wakas ay nakatanggap siya ng ilang balita mula sa isang kaklase na nakita niyang parehong nagmimisyon sina Kyle at Nine at umalis sa academy. Magtatanong pa sana siya kung bakit biglang umalis si Kyle sa academy, pero ang sistemang sobrang tahimik kamakailan ay hindi inaasahang nagbigay ng malaking misyon kay Alec. Isang misyon na hindi niya mabibigo kahit anong mangyari. Kaya naman nakalimutan niyang alamin pa si Kyle. Misyon. Zo. Ipasok ang Tower of Opportunity, at kunin ang artifact na Sword of Power, bago ang sinuman. Gantimpala. 2 pinarami ng pagtaas ng mga sub-rango. 1 pinarami ng S-rango na kasanayan. Parusa. -1 pinarami ng rango. Ang tibak ay mapupunta sa maling mga kamay. Oras na natitira, 7 buwan. Kinabukasan ng madaling araw, matapos asikasuhin ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa bahay ay nagpasya si Kyle na umalis papuntang academy kasama si Nine. Dahil kung gusto niyang makapasok sa Tower of Opportunity ang pinakamagandang paraan para sa kanya ay ang pumasok sa academy. At dahil hindi sapat ang kalagayan ni Baron Ohan para asikasuhin ang lahat ng wala si Kyle dahil sa biglaang pagkabigla, binigyan ni Kyle ng awtoridad na gumawa ng mga desisyon at asikasuhin ang lahat ng iba pang bagay na may kinalaman sa bahay sa Mayordomo na naglilingkod sa bahay sa nakalipas na 25 taon. Hindi siya nag-aalala na may gagawing masama ang Mayordoma sa kanyang likuran dahil ang Mayordomo ay kabilang sa mga tapat na subordinate na lubos na pinag-asalan ni Baron. Pagkatapos hatiin ang pera wala na masyadong natira kaya lang sapat na ang kinuha ni Kyle para makabalik sa academy. Kamakailan lamang habang nagsasanay ng sword art sa academy, nalaman niya na kailangan niya ng mas mahusay na sandata para sa kanyang sarili upang maisigawa ang art ng mas perpekto. Kaya naman maliban sa pera ang pangalawang kinuha niya sa bahay ay ang tanging D-rank sword na available sa loob ng manor weaponry dahil hindi naka-rank ang sword na kasalukuyang ginagamit ni Kyle. Katulad ng mga tao, ang mga armas ay nahahati din sa 2 magkaibang kategorya. Nireranggo at walang ranggo. Ang mga armas na walang ranggo ay hindi kasing lakas ng mga armas na rank dahil gawa sila sa mga normal na materyales. Sa kabilang banda, ang mga ranggo na armas ay mas matibay dahil sa malaking halaga ng oras at mapagkukunang ginugol sa kanilang pagtatayo. Kaya naman kung mas mataas ang ranggo ng sandata ay mas malakas ito. Bago umalis ay muling tiniyak ni Kyle sa kanyang ama na babalik siya na may dalang elixir ng buhay. Ang kailangan lang gawin ni Baron Ohan ay maghintay sa kanya at huwag mawala ng pag-asa. Si Baron Ohan ay nag-aatubili noong unang ngunit nang marinig niya na sa halip na madilim na kagubatan, ay papasok si Kyle sa Tower of Opportunity, para hanapin ang elixir ay pumayag siya, dahil ang tower ay hindi kasing delikado ng Dark Forest kung saan normal ang pagkamatay. Pagkatapos, pinuntahan ni Kyle ang kanyang mga kapatid sa huling pagkakataon, ang kanilang kalagayan ay hindi na mas mabuti kaysa dati. Imbes na bumuti, tila lalong lumala ang kanilang kalagayan ng mas matingkad ang mga itim na linyang kumakalat sa kanilang mga katawan. Ang 2 pang pasyente na nasugatan kasama ng kanyang mga kapatid sa pag-atake ng halimaw ay inaalagaan din ng mga manggagamot. Hindi alam ni Kyle kung saan sila nanggaling dahil ilang adventurer lang sila na nagpasya na magbigay ng tulong sa pag-atake ng halimaw. Kahit ilang sandali pa ay hindi na mahanap ni Kyle ang kanilang mga pamilya, kaya naman hiniling niya sa mga manggagamot na alagaan din sila hanggang sa may dumating sa kanilang mga pamilya na naghahanap sa kanila. Umupo sandali si Kyle sa tabi ng kanyang mga kapatid na may mainit na ekspresyon at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang karanasan sa loob ng academy. Alam niyang hindi siya maririnig ng mga ito dahil nakoma sila, pero gusto lang niyang sabihin sa kanila na lumaki na ang kanilang maliit na kapatid na laging nabubugbog sa kanila dahil sa pagiging tamad. Pagkatapos, kasama si Nine, umalis si Kyle sa manor.
Nakatayo sa harap ng bahay si Kyle ay muling lumingon at tumingin sa malalaking gate, hindi mabilang na alaala ng nakaraan ang nag-flash sa kanyang isipan na medyo nakaramdam siya ng nostalgic. Mahigit isang buwan pa lang mula nang umalis siya papuntang academy, sinong mag-aakala na magiging ganito ang mga pangyayari. Napatingin ulit si Kyle sa Manor Garden na nasa kalagitnaan ng construction bago umalis kasama si Nine. Habang naglalakbay ay nakita nila na sa loob lamang ng ilang araw halos lahat ng nakapalibot na mga gusali ay ganap ng naitayo. Gayun din, ang kapaligiran sa paligid ng lungsod ay hindi na masyadong madilim. Naging abala muli ang lahat sa kani-kanilang buhay, nakalimutan ang kalunos-lunos na insidenteng nangyari ilang araw lang ang nakalipas. Ngunit ang mga nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay ay laging maaalala ang sakit na kanilang nadama. Siyam na laging nasa tabi ni Kyle sa kanilang paglalakbay ay napansin ang ilang maliliit na pagbabago sa hitsura ni Kyle. Una, ang mga sulok ng itim na buhok ni Kyle na medyo silver noon ay mas kapansin-pansin at mas maliwanag, at mayroon ding tint ng emerald color sa gitna ng mga itim na mata ni Kyle. Noong una, hindi napansin ni Nine ang mga pagbabagong ito. Ang liit kasi nila, pero kapag kinakausap niya si Kyle o kaya malapit sa kanya ay hindi niya maiwasang mapansin ang mga ito. Ngunit alam kung paano imposibleng baguhin ang natural na kulay ng mata ng isang tao, umiling si Nine at tumigil sa sobrang pag-iisip. Hindi hihigit sa 6 na oras bago makarating sa academy sina Nine at Kyle dahil pareho silang hindi huminto kung saan-saan para magpahinga. Isa pa, gusto nilang magmadali at makarating sa academy para matuto patungkol sa nalalapit na pagbubukas ng Tower of Opportunity. At tulad ng inaasahan nila sa pagdating nila sa academy, lahat ng tao sa loob ng academy ay pinag-uusapan ang tower. Una, pumunta sila sa mission hall para i-submit ang mga mission items, para lang makakita ng nakakainsultong tingin sa binata na nakaupo sa likod ng reception. Nang makita ang mapang asar na titig ng binata na hindi man lang nag-abalang sumagot sa kanila, hindi na kinabahan si Kyle dahil sanay na siya. Pero parang naiiyak si Nine dahil ito ang unang beses na may tumitingin sa kanya. Siya ay ipinanganak na may maraming talento at palaging nagsusumikap kaya naman hindi siya sanay sa ganoong pagtrato. Pagkatapos, pareho silang nagsimulang sumunod sa unang taon na mag-aaral na nagsabi sa kanila na si Vice Principal George ay may iaanunsyo, at dahil doon lahat ng mga estudyante sa una at ikalawang taon ay kinakailangang magtipon sa gitna ng academy. Inabot sila ng 10 minuto bago makarating sa gitna ng academy. Ang sentro ng academy ay isang malaking bakanteng lupa na napapalibutan ng mga gusali, isang maliit na plataporma ang nakalagay sa gilid ng lupa. Sa harap ng entablado, lahat ng mga mag-aaral sa una at ikalawang taon ay natipon na gumawa ng isang maliit na pulutong ng halos 400 tao. Lahat ay nag-uusap tungkol sa biglaang anunsyo at sabik na naghihintay sa pagdating ng vice principal, dahil halos lahat ng mga taong naruroon ay nahulaan ang dahilan sa likod ng biglaang pag-anunsyo. Ilan kasi sa mga estudyanteng nag-aaral sa loob ng academy ay mga royals. Siguradong sasabihin sa kanila ng kanilang mga pamilya ang tungkol sa tore bago pa man sila pumasok sa academy. Dahil medyo late na sila Kyle at Nine kaya naman tumayo sila sa dulo ng crowd. Habang naghihintay sa vice principal ay nakita ni Kyle si Alec at ang kanyang team na nakatayo sa malayo sa kanila, halos sa harap ng platform. Napailing si Kyle na may mapait na ngiti sa pag-iisip kung gaano niya kadaling makita ang mga ito sa gitna ng mga tao, silang apat ay nakakasilaw dahil sa kakaiba nilang anyo. Siguro silang apat ay napabore ng langit dahil may sapat din silang talento para pagselusan ang sinuman. Noong una, nang pumasok si Kyle sa academy ay akala niya ay napakalayo niya para maabot sila, ngunit hindi siya naabala dahil alam niya kung ano ang magagawa at hindi niya magagawa. Ngunit ngayon ay tumingin sa kanila ang kanyang pananaw ay ganap na naiiba, dahil ngayon ang paglapit sa kanila ay hindi mukhang mahirap. At marahil sa hindi alam ay iniisip pa niya na balang araw ay malalampasan niya sila. Malaking kaibahan sa mga naiisip niya noon kung saan ang mga ito lang ang gusto niyang maabot. Habang iniisip ni Kyle ang lahat ng ito, siya mismo ay hindi napansin kung paano nagbabago ang kanyang mga iniisip na dati ay napakadali. At ang dahilan sa likod ng lahat ng ito, dahil ba talaga ito sa pangyayari ng kanyang kapatid? O dahil sa ibang bagay? Ngunit sa kasamaang palad, walang sino man sa mundong ito ang may sapat na kakayahan upang mapansin o sabihin sa kanya ang lahat ng ito. Naputol ang pag-iisip ni Kyle sa malakas na boses ng vice principal. Hello everyone, I believe you all is working hard and learn new things every day inside the academy.
First, I would like to apologize for calling everyone so suddenly without any prior notice, as I know you all would have been busy training or preparing for the first term exams, which is almost around the corner. But you see, there's an important announcement I have to make today. Napatingin si Kyle sa platform kung saan nakatayo ang vice principal. Nakatayo sa kaliwa niya si Professor Liam at nakatayo sa likod niya ang apat na magkaibang professor. Lumingalinga si Kyle sa paligid upang tingnan kung naruroon si Professor Eliza, ngunit kahit saglit na sumulyap si Professor Eliza ay wala na. Sa kabilang banda, matapos pag-usapan ng ilang random na paksa, nagsimulang magsalita si Vice Principal George tungkol sa paksang hinihintay ng lahat. Inanunsyo niya na ang Tower of Opportunity, na nagbubukas tuwing 20 taon ay magbubukas sa susunod na buwan. At tulad ng huling pagkakataon, 100 spot ang ibinigay sa bawat kaharian na naruroon sa loob ng East Continent. Tulad ng ibang kaharian, pipili din ang Kingdom Escalante, ng 100 mahuhusay na individual mula sa nakababatang henerasyon. Kabilang sa 100 spot, 14 ang ibinibigay sa Royal Academy dahil ito ang number 1 academy na naruroon sa loob ng kaharian. At ilang sandali pa, nagsimulang magyabang ang Vice Principal tungkol sa pagiging prestihiyoso ng Royal Academy at kung paano pinalad ang mga estudyante na magkaroon ng pagkakataong makapasok sa Academy. Tanging ang mahinang tapik sa balikat ni Professor Liam ay napatigil lamang siya, ngunit makikita sa inis na mukha ng Vice Principal na gusto niyang pag-usapan pa ang tungkol sa Royal Academy. Nagpatuloy ang principal sa pagsasabing 46 pang pwesto ang ibinibigay sa iba pang academies na naruroon sa loob ng kaharian ayon sa kanilang rankang. At para maging patas ang natitirang 40 pwesto ay ibibigay sa pangkalahatang publiko, lahat ng naninirahan sa loob ng kaharian ay maaaring lumaban para sa mga pwestong iyon sa pamamagitan ng isang kompetisyon na gaganapin sa isa sa mga lungsod na naruroon sa kanlurang bahagi ng kaharian. Pagkatapos, sinabi ng Vice Principal na ang lahat ng mga estudyante sa una at ikalawang taon ng Royal Academy ay papayagang lumaban para sa 14 na pwesto na magagamit sa Academy. Ang mga mag-aaral sa ikatlong taon ay hindi nakalaban para sa mga lugar na iyon dahil ayon sa mga patakaran ng Tower, ang mga mas matanda sa 18 ay hindi makapasok sa loob. Nagpanik ang lahat ng first-year students matapos nilang mabalitaan na kailangan nilang labanan ang mga second-year students para makakuha ng pwesto, 1 buwan na lang mula nang pumasok ang mga first-year students sa academy kaya naisip nila na hindi patas na labanan ang mga second-year students na napakalakas na. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Vice Principal George ay nakahinga ng maluwag. Para maging patas para sa mga estudyante, 2 magkaibang kompetisyon ang gaganapin sa loob ng academy pagkatapos ng 1 linggo. Isa sa mga first-year students at ang isa naman sa mga second-year students. 7 spots ang ibibigay sa bawat taon, ngayon ay bahala na kayong lahat para manalo ng pwesto para sa sarili. Pagkatapos magkwento ng iba pang bagay tungkol sa tore, nilibot ni Vice Principal George ang paligid nang makita ang pamilyar na mukha ng mga estudyante. Una, dama po ang tingin niya kay Alec na nakatayo sa unahan kasama sina Carcel, Lara at Mia, pagkatapos ay sa iba pang estudyante na nagpapakita ng napakaraming talento bago tuluyang dama po sa mukha na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit taliwas sa inaasahan ng Vice Principal ang nasabing estudyante ay napakaasikaso at hindi nagtatamad-tamad. Si Kyle na nakatayo sa pinakadulo ng crowd ay diretsyong nakatingin sa Vice Principal habang maingat na kinukuha ang lahat ng impormasyon na may kinalaman sa tower. Biglang nagtama ang tingin niya sa Vice Principal na tila medyo natigilan nang makita ang hindi natitinag na tingin ni Kyle. Ang Vice Principal ang unang nagbawi ng tingin. Itong bastos, ano sa titig niya parang na-pressure lang ako nung nakipagtitigan ako sa kanya. No way, baka imahinasyon ko lang to. Ipinilig ni Vice Principal George ang kanyang ulo bago nag-utos sa lahat na bumalik at magpahinga para sa araw na iyon dahil malapit nang matapos ang araw. Ang lahat ng mga estudyante ay nagkalat sa paligid, ang ilan ay umalis para sa kanilang mga dorm habang ang iba ay para sa pagsasanay. Umalis na rin sina Kyle at Nine para sa kani-kanilang mga dorm dahil napaka-hectic ng mga nakaraang araw para sa kanila, lalo na kay Kyle na maraming naranasan kamakailan. Pagkarating ng dorm ay nagpaalam si Kyle kay Nine bago pumasok sa dorm room. Pagpasok niya sa loob, naglakad siya patungo sa kama at pabagsak na humiga dito na may pagod na ekspresyon. Nagsimulang bumigat ang mga mata niya dahil nitong mga nakaraang araw, wala siyang tulog kahit isang sandali.
Kaya nagpa siya siyang matulog para sa araw na ito dahil simula bukas ay magsisimula na siyang maghanda para sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Ngunit bago pa niya maipikit ang kanyang mga mata ay bahagyang nanginig ang isang bagay na nakatali sa kanyang baywang. Muntik na kitang makalimutan. Kinalas ni Kyle ang phoenix egg na nakatali sa kanyang bewang dahil sa dami ng nangyari kamakailan ay muntik na niya itong makalimutan. Matapos ilabas ang itlog ay tiningnan niya ito saglit bago itinago sa kumot. Pagkatapos, ibinaon din ni Kyle ang sarili sa loob ng kumot at niyakap ng mahigpit ang unan bago pumikit para matulog. Ang nakasanayang mapayapang umaga ni Kyle ay nabalisa sa biglaang pananakit ng kanyang kaliwang pisngi. With an annoyed expression, he tried to bury his face under the blanket but unfortunately, the endless pecking didn't stop on his face, it started pulling his hair. Inaantok pa si Kyle nang makita ang dahilan ng lahat ng ito, kaya naman imbes na tingnan kung ano iyon ay binalot na lang niya ang sarili sa loob ng kumot para maiwasan ang sakit na nakakagambala sa kanyang pagtulog. Gumising ka na. Nagugutom ako. Nang marinig ang isang parang bata na boses sa loob ng kanyang ulo, nagising si Kyle. Ano? Sino? Nakadilat ang mga mata niyang nilingan ang pinto ng dorm para tingnan kung sino ang kausap niya, ngunit walang tao. Imagination ko ba to? Saglit niyang sinulyapan ang kanyang silid, ngunit gaya ng dati, walang laman ang silid. Dahil napakaaga pa ng umaga kaya naman pagkatapos umiling ay muling magbaon si Kyle sa loob ng kumot. Hindi mo ba ako pinapansin? Nagugutom ako. Kabanata 22. This time, napakalinaw ng boses ni Kyle na umalingaw-ngaw sa loob ng ulo ni Kyle. Nagmamadali siyang tumingin dito at doon para tignan kung may tao ba sa loob ng kwarto niya nang biglang may humila sa kamay niya. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang isang maliit na matingkad na pulang ibon na sabik na nakatingin sa kanya gamit ang malalaking asul nitong mga mata. Ano ka ba? Dinampot ni Kyle ang maliit na ibon na halos kasing laki ng kamao ng dalawang daliri at tinignan ito ng may pagtataka. Nagsimulang pumiglas ang ibon sa loob ng kanyang kamay sinusubukang palayain ang sarili. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi ka ba marunong sumando ng isang tao? Saka bakit ka pa natutulog? Nagugutom ako bigyan mo ako ng makakain. Napatulala si Kyle nang marinig ang pamilyar na boses na parang bata. Ikaw. Creak. Creak. Na may ekspresyong puno ng hindi makapaniwalang may kukukumpirmahin siya nang marinig niya ang tunog ng nabasag sa ilalim ng kanyang kumot. Nagmamadaling tinanggal ni Kyle ang kumot at kinumpirma ang kanyang hinala matapos makita ang pulang putol na piraso ng isang bagay, na minsan ay itlog. Hoy! Pakakawalan mo ba ako o hindi? Ang kanyang pagkabigla ay naputol ng walang katapusang Saturday na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, na nagmumula sa maliit na ibon. O dapat niyang sabihin ang maliit na phoenix? Hindi siya sigurado. Bakit ang liit nito? Hindi maiwasan ni Kyle na isipin na adopted ba ito? Bakit ang liit mo, binigyan ba ako ng phoenix ng ibang anak? Tila na-offend ang maliit na ibon nang magsimulang mag-alab ang balat nito sa gininto ang apoy ngunit siniguro niyang hindi nito masyadong masasaktan si Kyle. Dahil sa biglang pag-init ng laman ng daliri ni Kyle ay napabitaw siya sa ibon. Hindi ako pandak. Isa akong maalamat na nilalang. At narito, ikaw ay hindi nagpapasalamat sa pamamagitan ng pagpapatawa sa aking hitsura. Saka, kalalabas ko lang sa itlog na yan kaya nagugutom na ako, kaya bigyan mo ako ng pagkain. Tiningnan ni Kyle ang mapagmataas na ekspresyon ng maliit na malambot na bola na may masalimuot na ekspresyon. Akala ko magkakaroon ako ng phoenix bilang isang alagang hayop ngunit ano ba ito, hindi ito isang phoenix. Ngunit sa gitna ng lahat ng pag-ungol ay hindi maitatanggi ni Kyle na medyo malakas siya sa kabila ng kanyang maliit at cute na hitsura, dahil sa sandaling ginamit niya ang kakayahang sumunog kay Kyle, naramdaman niya ang kanyang rank na A-rank. Mas mataas pa kay Kyle. Tulad ng inaasahan mula sa isang phoenix. Hindi, dapat kong tawagin itong ibon. Napabuntong hininga si Kyle bago kumuha ng makakain sa kanyang storage ring at inilagay sa harap ng ibon. Sinimulan ng kainin ng ibon ang pagkain at nang matapos ay nagkaroon siya ng kontentong ekspresyon sa kanyang mukha bago siya lumipad at umupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Tumangala si Kyle at napangiti dahil sa di malamang dahilan ay napaka-cute ito. Naramdaman niya ang isang maliit na hibla na nag-uugnay sa kanila, at dahil doon ay naramdaman din ni Kyle ang isang bahagi ng kanyang emosyon. Iniisip niya kung magagawa niya rin iyon.
Tumigil ka sa pagtitig at bigyan mo ako ng pangalan. Tumingin ang ibon kay Kyle sa kanyang malalaking asul na mata na puno ng mga inaasahan. Seryosong tumango si Kyle at nagsimulang mag-isip tungkol sa angkop na pangalan para sa maliit na kasama. Isang pangalan Ham. How about Birdie? Or Reddy? I think it's similar to your appearance. Ang ibon ay tumingin kay Kyle na may dilat na mga mata na puno ng kawalang paniwala, na nagduda kay Kyle sa kanyang kakayahan sa pagbibigay ng pangalan. Masama ba iyon? Masama lang. Hindi, grabe. Napakasama ng kahulugan ng pangalan mo. Kahit napapagalitan na si Kyle, natutuwa pa rin siya kung paano niya sinusubukang magsalita na parang matanda sa boses niyang parang bata. Napansin din niyang may kaalaman ito sa paligid at napakadali niyang nakakausap. Mukhang totoo na ang mga halimaw na may katalinuhan ay maaaring magbahagi ng ilang bahagi ng kanilang kaalaman sa kanilang mga supling. Then how about Bia? It's the name of the goddess of strength. Bahagyang tinapik ni Kyle ang ulo ng ibon na tila nasasarapan. Okay, kung isa sa alang-alang ang mga naunang pagpipilian, si Bia ay 1,000 beses na mas mahusay. Sasamahan ko muna ito pansamantala. Medyo inaantok ako, kaya matutulog muna ako saglit, wag mo na akong gisingin. Sige. Binuhat ni Kyle si Bia mula sa kanyang ulo at maingat na inilagay sa unan. Masyadong madaling mapagod si Bia dahil iniwan lang niya ang itlog. Pagkatapos, nagsimulang maghanda si Kyle para sa pang-umagang klase na ilang araw na niyang hindi nakuha. Sa kabilang banda, maaga ring nagising si Nine at pagkatapos maghanda ay kumatok siya sa pintuan ni Kyle. But then he realized how waking up Kyle has been a habit because Nine has been doing it for the past month. Bamantong hininga si Nine at kakatok na sana ulit pero binuksan ni Kyle ang pinto at sinalubong siya ng maliit na ngiti. Pagkatapos ay nagsimula na silang maglakad papunta sa classroom. Gaya ng dati, napuno ng mga mag-aaral ang unang taon na silid-aralan, ngunit ngayon ay mainit na talakayan ang nangyayari sa loob ng klase. Ang bawat isa ay nag-uusap tungkol sa tore at kung anong uri ng kompetisyon ang gaganapin upang punan ang 7 pwesto na ibinigay sa mga mag-aaral sa unang taon. Parehong nakaupo sina Alec at Carcel sa unang row kung saan karaniwang nakaupo si Kyle kasama si Nine, habang nasa likuran nila si Lara at Mia. Napag-usapan din nila ang tungkol sa tore at ang kompetisyon na gaganapin sa loob ng 1 linggo. Bumukas ang pinto ng silid-aralan at pumasok sa silid ang 2 pamilyar na mukha, na nakakuha ng atensyon ng lahat dahil sila ang huling pumasok. Napatingin si Alec kay Kyle na pumasok sa classroom kasama si Nine, kumaway ito sa kanila at sinenyasan na maupo sila sa tabi nila ni Carcel. Sumagot si Kyle na may kasamang pagbati at umupo sa isa sa 2 walang tao na upuan sa tabi ni Alec, ngunit medyo nalilito si Kyle. Iniwan ba niya ang mga upuang ito para sa akin at kay Nine? Nagtataka ako kung bakit. Hindi kami ganoon ka-close. At tulad ni Mia at Lara nagsimula silang mag-usap ng apat, ngunit tulad ng dati sa apat ay tahimik lang sina Carcel at Kyle na tumatango-tango o nagsasalita kung kinakailangan. Maya-maya ay pumasok na si Professor Elize sa silid-aralan, pinatigil ang hindi mabilang na daldala ng mga estudyante. Gaya ng dati, malamig ang ekspresyon niya at nakatali ang mahaba niyang itim na buhok na nakapusod. Nakatingin sa lahat ng pamilyar na mukha na naruroon sa loob, tumayo siya sa entablado habang hawak ang attendance sheet. Sandaling huminto ang kanyang mga mata kay Kyle at bumungad sa kanyang magandang mukha ang maliit na Simon Gott. Bumalik siya. Ngunit wala siyang sinabi kay Kyle o kahit kanino at nagsimulang tumawag ng mga pangalan mula sa attendance sheet. Kahapon sa sobrang galit kay Kyle na 4 na magkasunod na araw na absent, umalis si Elize sa academy para alamin kung ano ang ginagawa niya. Ngunit matapos marating ang lungsod ng Nian at makita ang kalagayan ng pamilya ni Kyle ay nag-alala siya. Hindi niya sinabi kahit kanino, pwede siyang humingi ng tulong sa academy. Ang ikinainis ni Elize ay ang isa sa mga estudyante niya ay may pinagdadaanan pero hindi man lang niya ito ibinahagi sa academy. At paano niya mahahanap ang elixir of life, na kahit siya ay hindi pa nakita sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng nakaranas ng ganoong kabiguan sa buhay ay kalmado ang suot ni Kyle. Hindi napigilan ni Elize na purihin ang kanyang tindig. Napabuntong hininga siya, dahil hindi niya ito matutulungan kung hindi siya nagtanong. Ang tanging magagawa ni Elize ay hilingin sa vice-principal na hanapin ang elixir ng buhay, ngunit alam niyang kahit para sa vice-principal na makahanap ng elixir sa loob ng 8 buwan ay isang imposibleng gawain. Matapos kumuha ng attendance, sinimulan ni Elize ang kanyang lecture na tumagal ng halos 2 oras.
Pagkatapos, nagbigay siya ng ilang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Tower of Opportunity. Maraming estudyante ang nagtataas ng kamay para magtanong patungkol sa tore dahil para sa kanila ang tore ay isang malaking pagkakataon para maging malakas. Mitiigang sinagot ni Aliza ang mga tanong ng lahat bago nagpaalam at lumabas ng classroom. Samantala, napatulala sina Kyle at Nay na umaasang makakatanggap ng parusa dahil absent sila nitong nakaraang 4 na araw, nang umalis si Professor Eliza nang walang kahit isang salita. Gayunpaman, ito ay mabuti para sa kanila dahil pareho silang nagtinginan sa isa't isa na may pagtataka. Tumayo si Alec na nakaupo sa tabi ni Kyle. Let's live for training. Tumango si Kyle, at lahat sila ay lumabas ng classroom dumiretso sa training ground. Nang makita silang umaalis ay nagsimula na ring sumunod sa likuran nila ang ibang mga estudyante. Hindi nagtagal ay pumasok na sila sa training ground na katulad ng dati. Gaya ng dati ay naglabas ng mga armas sina Alec, Nine at Carcel at pumunta sa mga dummies. At pumunta sina Lara at Mia sa mga long distance target. Sa kabilang banda, nakatayo sa harap ng isang dummy na si Kyle ay inilabas ang kanyang espada at pumikit saglit. Lahat ng pangunahing galaw ng espada ay dumaan sa kanyang ulo. Sa nakalipas na buong buwan, nagmamasid si Kyle sa maraming estudyante na nagsasanay ng iba't ibang sword arts at napansin niya na may katulad sa bawat sword art. At iyon ang mga pangunahing galaw ng espada. Kaya naman gustong mamaster ni Kyle ang lahat ng basic moves, sa paraang ito ay madali niyang maagaw ang anumang opponents na naruroon sa loob ng mga galaw ng kanyang kalaban. Matapos huminga ng malalim, sinimulan ni Kyle na tamaan ang dummy ng buong lakas, na isinasagawa ang lahat ng mga pangunahing galaw. Sinanay din niya ang unang hakbang ng Void Shattering Strikes. Alisin. Habang nagsasanay ay hindi niya napansin kung paano lumubog ang araw sa umaga at lumitaw ang buwan sa pagitan ng madilim na ulap. Si Alec na nagsasanay sa tabi ni Kyle ay hindi maiwasang mapatingin kay Kyle dahil mas mabilis at matalas ang kanyang espada kaysa kanina. Isa pa, ang galaw na ginamit ni Kyle noon habang nakikipaglaban kay Alec ay ibang-iba na ngayon, dahil ang espada ni Kyle pagkatapos ng pagbabago ng trajectory ay hindi lang tatama sa leeg kundi pati na rin sa lahat ng iba pang bahagi ng dummy. Nagtataka lang si Alec kung ano ang ginawa ni Kyle noong nakaraang linggo para umasenso siya ng husto. Dahan-dahan ngunit tiyak ang lahat ng mga estudyante ay nagsimulang umalis sa lugar ng pagsasanay, upang magpahinga para sa araw na iyon. Maging sina Alec at Carcel ay pagod na, tumigil sila at nakipaggrupo kina Lara at Mia na tila humihinto din para sa araw na ito. Ngunit hindi huminto si Kyle, masyado siyang na-absorb sa pagpapractice kaya hindi niya napansin na wala na palang laman ang buong training ground. Tumingin si Alec kay Kyle at napabuntong hininga dahil si Kyle ang laging unang umaalis sa training ground pero ngayon ay parang naiistorbo siya sa di malamang dahilan. Pero sa mga taong naroroon, walang nakakaalam maliban kay Nine kung ano ang dahilan ng ugali ni Kyle. At dahil masyadong panay ang tingin ni Kyle sa pag-atake sa dummy ay hindi niya narinig na tinatawag ng iba ang pangalan niya. Biglang umalangaw-ngaw sa kanyang ulo ang isang pamilyar na boses na parang bata. Hoy! Iniwan mo na lang ba akong mag-isa sa loob ng masikip na kwarto? At to top it off wala ka man lang iniwan na pagkain para sa akin. Sa wakas ay tumigil si Kyle, at sa paningin ng lahat ay lumipad ang maliit na pulang bola ng balahibo sa loob ng training ground bago umupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Bakit hindi mo narinig noong tinatawag ko ang iyong pangalan? Ipinasok ni Kyle ang kanyang espada sa loob ng storage ring at marahang tinapik ang ulo ni Bia na may apologetic na mukha. Sorry, hindi ko napansin ang oras. Pero paano mo ako nahanap? At saka, delikado dapat sa loob ka ng kwarto. Hindi ako mahirap hanapin ka dahil konektado tayo. At saka, paano mo aasahan na mananatili ako sa loob ng madilim na silid na iyon, kung nag-aalala ka na sa susunod siguraduhin mong isasama mo ako. Napabuntong hininga si Kyle at tumalikod, only to see everyone staring at him with strange expressions. Anong nangyari? Siya mang unang nagtanong tungkol sa ibong nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Ngumiti si Kyle at tinuro si Bia. Nagmula ito sa isang itlog na nakita ko noong unang misyon na kinuha ko sa academy. Oh! After 9 sa hindi inaasahang pagkakataon ay si Mia na ang lumapit kay Kyle at sinubukang hawakan si Bia dahil sa sobrang cute niya na may malalaking asul na mata at pulang balahibo na bumabalot sa buong katawan niya. At sa gulat ni Kyle, lumipad si Bia papunta kay Mia bago umupo sa balikat niya. Si Lara na laging masungit kay Kyle ay lumapit din kay Bia at sinimulang tapik ang ulo nito.
Mukhang nag-e-enjoy si Bia. Nakangiting tumingin si Kyle kay Bia bago sumulyap kina Carcel at Alec pero baka sa ekspresyon ni Alec ang matinding gulat. Shock! Naglakad si Kyle papunta kay Alec. Anong nangyari? Ha? Wala naman. Walang sagot mula kay Alec, nagkibit balikat si Kyle. Naglakad si Alec papunta kay Bia dahil gusto rin niya itong hawakan pero bago pa man niya magawang lumipad si Bia na ikinatawa ng lahat kay Alec. With an embarrassed expression, mapait na ngumiti si Alec dahil ang nakita lang niya ay isang bagay na hindi malalaman ng kahit sino sa buong buhay nila, kahit si Kyle ay hindi. Pagsusuri ng system. Pangalan, Bia. Edad, 1 araw. Rango, E. Special, mutated dahil sa absorbing. Kakanyahan. Mutation effects, grade legendary. Banal. Talento, triples plus, rango. Error. Sinusubukang hanapin ang dahilan. Naglulod. Error. Wala nang ibinigay na impormasyon. Kyle, just where the hell did you found her? Kinaumagahan, maagang nagising si Kyle at pumasok sa klase nila 9. Pagkatapos ng ilang oras ng karaniwang lecture, bumalik siya sa dorm para maligo bago dumiretso sa training ground. Nakakabaliw ang schedule niya ngayon dahil bukod sa pagsasanay o pagdalo sa mga lecture, wala na siyang oras para sa anumang bagay. Humanga rin si Professor Liam, ang tagapagturo ng pagsasanay ng mga mag-aaral sa unang taon, nang makitang si Kyle ay nagtatrabaho ng husto at nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang mga pagpapabuti. Kahit na hindi nagtanong si Kyle, bibigyan siya ni Professor Liam ng mga pointer dito at doon tungkol sa mga pagkakamaling nagagawa niya dahil habang pinagmamasdan ni Professor Liam si Kyle ay mas lalo niyang nararamdaman na sayang talaga ang talent niya ay B-rank lang. At dahil malapit na ang oras ng kompetisyon, kasama na si Alec at ang kanyang koponan, ang lahat ng mga estudyante sa unang taon ay nagsusumikap kaysa karaniwan, ngunit palaging nagsasanay si Kyle hanggang hiteng gabi. Walang laman ang buong training ground at pagkatapos lamang na kapag siya ay pagod na at wala ng lakas sa loob ng kanyang katawan ay siya ay pasuray-suray patungo sa kanyang dorm. Dahil sa impluwensya ni Kyle, nag-training din si Nine na parang baliw, pero kahit anong pilit niya ay mas maaga pa rin siyang umalis sa training ground kaysa kay Kyle. Noong una ay hinintay ni Nine at ng iba pa si Kyle na matapos, ngunit kinabukasan ay pinigilan sila ni Kyle dahil ayaw niyang sayangin ang oras ng kanilang pahinga. And after communicating with Bia, Kyle found that he can also talk with her through telepathy dahil bonded na sila sa isa't isa. Sa una, mahirap makipag-usap kay Bia sa pamamagitan ng telepathy ngunit pagkatapos ng ilang beses na subukan ito ay nakuha ni Kyle ang diwa nito. Sa panahong ito din dahil kay Bia, nagsimulang makipag-usap ng normal si Lara kay Kyle. Paminsan-minsan ay hindi pa rin niya ito papansinin ngunit mas mabuti na ito kumpara sa dati. All this while si Professor Eliza ay nakabantay kay Kyle. Hindi niya ito direktang matulungan ngunit palihim niyang hiniling kay Vice Principal George na hanapin ang elixir ng buhay. 1 linggo ang lumipas sa ganitong paraan, nagawa ni Kyle na gumawa ng mahusay na pag-unlad sa kanyang pagsasanay. Ang kanyang mga istatistika ay nag-improve din ng malaki kumpara sa dati. Stats. Pangalan, Kyle. Bloodline, Celestial, nakalock. Rango, plus. Lakas, E. Mana, plus. Lixie, plus. Talento, double S rank, pinigilan. Swerte, A. Kasanayan. Fireball, F, rango. Tumaas ng sub-rank ang agility stat ni Kyle at tumaas ng 2 sub-rank ang strength stat niya. Sino ang maniniwala na mahigit 1 buwan lang ang nakalipas na parehong nasa G rank ang mga istatistikang ito? Lahat ng ito ay naging posible dahil sa nakalipas na buong linggo, ang schedule ni Kyle ay ang pagpasok sa mga klase, pagsasanay, pagkain at muli ng pagsasanay. Gumamit lamang siya ng 1 hanggang 2 oras araw-araw para sa pahinga. Pero ang ikinagulat ni Kyle ay kinaya ng kanyang katawan ang ganitong matinding pagsasanay. Ngayon si Kyle ay halos nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay at ayon sa kanya sa loob ng kalahating buwan ay malamang na siya ay magtagumpay sa negative E rango. Habang nagsasanay at nagsisikap ang lahat, sa wakas ay dumating na ang araw ng kompetisyon. Ang kompetisyon para sa mga mag-aaral sa unang taon ay ginanap sa loob ng Academy Hall. Kaya naman madaling araw, lahat ng mga estudyante sa unang taon ay nakita na patungo sa bulwagan. Naglalakad din sina Kyle at Nine sa likod ng ilan sa mga first-year students nang may tumawag sa pangalan nila mula sa likuran. Si Alec iyon. As usual, naglalakad siya kasama sina Carcel, Lara at Mia.
Sa sandaling lumitaw sila lahat ng malapit na mata ay nasa kanila dahil sa kanilang napakarilag na hitsura. Noong una, medyo hindi komportable si Kyle na makuha ang lahat ng atensyon dahil sa pakikisalamuha kay Alec at sa iba pa ngunit makalipas ang ilang sandali ay hindi na niya pinansin ang ilang mga matang nakatingin sa kanya. Pagkatapos magbatian ay nagsimula silang magkwentuhan at maglakad ng magkasama. Nagsimulang lumipad si Bia na nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle matapos makita sina Mia at Lara bago umupo sa ibabaw ng balikat ni Mia. Napatingin si Kyle kay Bia na may singkit na mga mata. Parang may dahilan kung bakit nagustuhan ni Bia si Mia. Nagtaksil ka lang ba sa taong pinakain ka kaninang umaga ng pagmamahal at pag-aalaga para lang makakuha ng ilang haplos mula sa isang kagandahan? Napangiti si Bia nang marinig ang boses na puno ng reklamo sa loob ng kanyang ulo bago ibinaling ang kanyang malalaking asul na mga mata kay Mia at tuluyang hindi pinansin si Kyle. Maya-maya, nakarating na sila sa Academy Hall. 20 magkakaibang maliliit na entablado ang itinayo sa gitna ng bulwagan na napapaligiran ng daan-daang upuan ng madla. Ngunit kakaunti lamang ang mga upuan ng madla ang inookupahan ng una at ilang mga mag-aaral sa ikatlong taon dahil ang mga mag-aaral sa ikalawang taon ay abala sa kanilang sariling kompetisyon at 80% ng mga mag-aaral sa ikatlong taon ay nasa labas ng paggawa ng mga misyon. Dahan-dahan ngunit tiyak na lumitaw ang lahat ng mga mag-aaral sa unang taon sa loob ng bulwagan, umupo sa mga bakanteng upuan ng madla. Ang taong namamahala sa pangangasiwa sa kompetisyon ay si Elder Lo kasama si Professor Liam at 2 pang propesor na gumaganap bilang mga referee. Naglakad si Professor Liam at tumayo sa gitna ng bulwagan, pinatigil ang lahat ng mga estudyante sa kanilang pag-uusap. Hello, everyone. Sana lahat kayo ay nagsumikap para sa kompetisyon dahil ang mga resulta ang magdedesisyon kung sino ang mag-ookupa sa 7 available na spot ng Tower of Opportunity mula sa mga first-year students. Umalangaw-ngaw sa loob ng bulwagan ang malinaw at malakas na boses ni Professor Liam. Ang kompetisyon na ito ay tatagal ng 5 araw at dahil doon ay walang klase o pagsasanay na gaganapin sa susunod na 5 araw. Lahat ng round ng kompetisyon ay 1 versus 1 laban. May kabuuang 200 estudyante ang kalahok kaya naman susubukan naming tapusin ang unang round ngayon. Pagkatapos, sinabi ni Professor Liam sa lahat na 20 laban ang gaganapin sa isang pagkakataon dahil mayroong 20 yugto sa loob ng bulwagan at tinawag ang 40 iba't ibang estudyante sa entablado. Ang mga tinawag na estudyante ay tumayo mula sa kanilang mga upuan at naglakad patungo sa mga entablado, naghihintay sa mga tagubili ni Professor Liam. This is not a life and death battle kaya tandaan mong sumuko kapag naramdaman mong hindi mo kayang harapin ang atake ng iyong kalaban. Kung ang iyong kalaban ay wala sa kondisyon na lumaban, hindi ka pinapayagang magpatuloy sa pag-atake. Matapos ang isa sa mga kalahok ay umamin ng pagkatalo, ang ibang kalahok ay hindi pinapayagang umatake. Matapos isigaw ang mga alituntunin ay nagbigay ng hudyat si Professor Liam para simulan ang laban at opisyal na nagsimula ang unang round ng kompetisyon. Kasama rin sina Alec, Lara at Nine sa unang batch ng mga estudyanteng nag-aaway sa entablado. Ngunit tumagal lamang ng ilang segundo ang laban ni Alec bago siya nanalo at bumalik sa kanyang upuan. Madali ring nanalo sina Nine at Lara sa kanilang mga laban bago bumalik sa kanilang mga upuan. Pagkatapos ng unang batch, 2 pang batch ng mga estudyante ang tinawag sa entablado. Sa pang-apat na batch, tinawag ang pangalan ni Carcel at Mia. Pareho rin silang madaling natalo sa kanilang mga kalaban. Tinawag ang pangalan ni Kyle kasama ang huling batch ng mga estudyante, pagkapasok niya sa academy ay wala siyang ibang inaway maliban kay Alec, Nine at Carcel. Kaya naman inabangan ni Kyle ang nalalapit na laban. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan ang kanyang kalaban ay isang taong napakahina at napakadali niyang natalo, sa kalahating minuto lang. Isa pa, mukhang sinigurado ng mga propesor na hindi mapapantayan ang nangungunang 10 estudyante sa isa't isa dahil sina Kyle, Nine at ang iba pa ay hindi tinawag laban sa isa't isa. Pagkatapos ng unang round, 100 estudyante ang nakapasok sa ikalawang round. Sa pagtatapos ng unang round, sinabihan ni Professor Liam ang lahat na magpahinga para sa araw na ito at maging handa para sa ikalawang round na gaganapin bukas ng umaga. Kinabukasan ng madaling araw tulad kahapon lahat ng mga estudyante sa unang taon ay pumunta sa hall. Inaabangan ng lahat ang second round. Pagkarating ng lahat at pag-ayos ay naglakad si Professor Liam at tumayo sa gitna ng bulwagan.
Sinulyapan niya ang 100 estudyanteng nanalo sa unang round at hindi na naghintay, nagsimula na siyang tumawag sa iba't ibang estudyante sa entablado. Ang natitirang 100 mag-aaral na natalo kahapon ay nakaupo na ngayon sa mga upuan ng madla, nagyaya o nanunood ng mga kwalipikadong kalahok ng may inggit. Katulad ng unang round sina Kyle, madaling natalo ni Alec at ng iba pa ang kanilang mga kalaban, nakapasok sa ikatlong round ng hindi nahirapan. Sa 100 estudyante, 50 estudyante ang nakapasok sa ikatlong round. At tulad ng ipinalagay ni Kyle na siniguro ng mga propesor na hindi tatawagan ang nangungunang 10 mag-aaral laban sa isa't isa. Kaya naman lahat ng top 10 students ay umaban sa ikatlong round. Hindi rin masyadong eventful ang third round dahil madaling nakapasok sa semifinals sina Kyle, Alec at iba pa. Ngunit dahil hindi pantay ang bilang ng mga estudyante, naglabas si Elder Lu ng isang malaking kahon at hiniling sa nanalong 25 estudyante na pumili ng isang number plate na naruroon sa loob ng malaking kahon. Ang makakapili ng 0 number plate ay direktang kwalipikado para sa finals. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.